Hi guys, for today's video, ayan 12 PM na dito sa bansang Kuwait. Pwede pa tayo natutulog kasi magmamarites pa tayo. Ewan ko ba. Basta hindi ako mapakali. So yun guys, for today's video, pag-uusapan natin yung reaction videos ni Marites, yung dating ex-wife ni Pambansang Kulukoy, about doon sa mga reactions niya, doon sa mga latest na interview ni Pambansang Kulukoy kay OG Diaz. Cha! The truth will reveal. Yun na nga guys. So, iba din ang version ni Marites, ni Grace talaga. Ni Marites sa kanyang mga reaction videos about dun sa latest na interview ni Pambansang Kulukoy. Although, parang totoo kasi nga detalyado niya yung mga pangyayari. So ako naman kasi, hindi naman porket babae ay kakampi ako. Based on my experience na naman tayo, dito na naman tayo. Kumpara naman tayo sa ating karanasan. Tsa. So hindi tayo makaka-relate guys, pag hindi natin naranasan. Ako kasi, as a woman, bilang isang babae, tsa. As a woman, bilang isang babae, tsa. Yan na nga guys, bilang isang babae, naranasan ko yung mga ganong sitwasyon. Although, hindi naman ganon ka parehas, pero same situation. So, ganito yun guys. Nagkaroon ako ng ex-boyfriend na sinuportahan ko from the start. Walang trabaho, besh. Sinuportahan ko from 1 year. But, hindi lahat ng suporta ko is libre. Kasi usapan namin is utang yung iba. So, ganito yun. Sinuportahan ko from the start, nag-apply, pamasahe, pagkain, transportation, pang plane ticket, pang accommodation, allowance accommodation, but yung iba nun is utang kasi nga inutang ko nga doon sa tita ko. Sa akin namin, magbabayad pag nakatrabaho na. So ito yun guys, tanga tayo pagdating sa pag-ibig. Parang si Marites, hindi niya alam na 2 beses na pala siya niloko guys. At saka same situation, yung pera ng anak niya, ginamit ng asawa niya. Sa pangluloko. Yung sa akin naman guys, ganito yun. Siyempre as a supportive girlfriend, suporta talaga. Guys, kalkuhan na mag-jowa natin. So ganito yun guys, yung mga pangyayari. Kwento ko na. So ayan guys, may kutob daw na parang nagluloko. Kasi may something. Hindi ko alam kung sinadyang isend sa akin ng babae, or hindi niya sinadyang ma-send sa akin yung pictures na mga selfies nila. Iba kasi pag may kutob yung babae, talagang minsan lang yung hindi nagkakatotoo or minsan lang yung mali. Kinutuban na ako na parang may something nun sa babae. Tapos, ina-add ako ng mga friends niya, makasamahan niya sa accommodation na ganito, ganyan. Hindi ako naniwala at first kasi nga, pag mahal mo kasi talaga, wala ka ibang side na papaniwalaan, kundi side niya lang. Ganun tayo katanga, besh. Ganyan. So, yan na nga guys. Hanggang umabot sa point na yan, nag-away kami, nag-away. Ang kapal ng mukha, hiwalayan mo, ayaw pumayag. Yun pala, kasi kailangan ka pa. Parang si ngayon, si Kulukoy noon, na parang hindi niya check down yung mga pictures and videos ni Marites. Kasi kumikita pa. Diba? So, ayan, hindi pumapayag. Kasi nga, kailangan ka pa. Financially. Pero hindi ka naman talaga totally mahal na. Kasi nga may mahal na ng iba. Char! So, ayun na nga guys. Hanggang sa ako pumayag. Sige. Ayusin natin daw. Ganyan. Umuwi siya. Umuwi siya ako, no? But, ang reason na uwi siya, para hindi lang mapalaki yung gastos. Ganito, ganyan. Ito naman ako si tanga. Inanuhan ko ng plane ticket. With allowance. Pagdating ng Mindanao, tanga-tanga pa rin ako, nagbigay pa rin ako ng pang-down payment ng motor. Naka-Mio, best, brand new. Tapos, hindi pa nag 1 month, nag 1 month na pala yung motor. Nag 1 month, 1 month, 1 month to 2 months, something ganyan. Hindi. October, November, magto 2 months yung motor guys. Ito yung pangyayari. Nag-down ako, nagpadala ulit ako ng 5K. Actually, yung 5K na yung utang ngayon.
Nagpadala ako ng 5K para pang down dun sa motor. Tapos, pagka next month, naghuhulog din ako pang bayad. So, ito na yung sitwasyon. Kasi may nagsasabi sa akin na hindi talaga sila naghiwalay nung girl kasi sapat nila makikita sila ng Mindanao. Niloloko ka lang ng jowa mo. Sabi nung kasama niya sa accommodation, pera lang ang ano niya kasi wala nga silang financial support na ibang maano kundi ikaw lang kasi nagbibigay ka, ganito, ganyan. Kasi nagpapadala ka. So, kinabahan ako. Hanggang umabot sa point, guys, na nahuli nung friend ko. Pinicturean. Anak ng teteng. Yung motor na ako yung nag-down, ako yung nagbayad monthly. Tapos, iba na yung unang umangkas. So sad. Ang tanga-tanga. Char. So, ganun yung sitwasyon, guys. Yung lalaki kasi talaga, hindi kasi talaga yung umaamin ng mga kasalanan nila. So, kinumpronta ko. Parang si Kulo ko kinumpronta ni Marites. Umamin ba? Hindi umamin, di ba? Tapos sa interview, nagsinungaling. Ayan, guys. So, about doon sa mga pangyayaring yun, guys, makaka-relate ka kasi nga, parang napapansin mo sa mga lalaking nagkakasala, iba-iba talaga yung version ng kwento nila. Oh. Tapos ito pa, sabi niya sa akin, babayaran niya daw ako. Magtatrabaho daw siya, babayaran niya ako paunti-unti. Ano nangyari ngayon? Mga 4 years? Magpo 4 years na ba? Magti 3 years. Something ganyan. Ni piso, wala pang nabalik sa akin. Tapos, ang haba-haba ng listahan ng tita ko sa mga utang, nababayaran daw niya. Kasi nga, yung tita ko yung papadala sa kanya. Actually, pinabarangay ko pa. Tapos, totoo nandun siya. Kasi 3 tao yung nagsabi sa akin na nakita siya. Sa araw ng harapan, hindi humarap, guys. Tapos, yung nandito na ako, nabalitaan ko nandun, nanitinda na, okay. Ganyan kakapal ang lalaking magluloko ngayon sa panahon ngayon, guys. Gagawin ng lahat, magkapera lang. Ayan. Pero, kahit pa paano naman, thankful naman ako. Kahit gano'n, nasaktan ako noon. Kasi nga, blind tayo eh. Ganun talaga. Pag hindi ka nasaktan, hindi ka natuto. O, ganun yan. Real talk, hindi tayo matuto. So, ayan guys. Mula nun, kahit pa paano, natuto na tayo sa buhay, naging wais na tayo. Hindi tayo nag-love life agad. So, lumipas pa yung taon bago tayo nag-love life. Tapos, hanggang ngayon, happy naman. Happy naman yung love life ko ngayon. Mabait yung asawa ko. Tapos, supportive. At higit sa lahat, hindi nanghihingi ng pera. Tumutulong pang magbayad ng mga utang kahit pa konti-konti. Sumusuporta sa anak kong nag-aaral. So kahit pa paano, bumabawi naman si Lord. Si Lord talaga, binigay tayo sa maling tao. Tapos, alam pa naman, bumabawi naman si Lord. So yun na nga guys, no? Yung, ganito na nga yung point natin. Sana, paggagawa tayo ng mga kalukuhan, boys, hindi naman lahat. Matuto naman tayo sa sarili natin. Diba? Huwag naman tayong manggamit ng tao para magkaroon tayo sa gusto natin. Like nung karanasan ko. Alam niya siguro from the start sa sarili na hindi niya ako mahal. Pero hindi niya ako iwan-iwan kasi nga wala nga ibang nagsusupport sa kanya financially. Diba? So hindi kasi natin alam yung takbo ng buhay. Although nahirapan ako until now kasi nga meron pa talaga, hindi ko talaga nabayaran pa yung iba. Tubo-tubo na lang naman. Tapos, if may chance na pag-uwi ko ulit ng Pilipinas, pag nandun pa ulit siya, sisinginin ko pa din ulit. Kasi nandun naman yung resibo, with names, tsaka with conversation, na magbayad siya. Diba? So, sisingilin pa rin natin. Kahit pa paano naman, may habol pa tayo. Kahit naman babalik lang natin yung cash na konti, tsaka yung, basta, nandun naman may listahan, may resibo, may conversation, at tsaka nandun naman din yung taong laging naguhulog sa kanya. Hindi tayo pwede natin maano. So, ganyan guys. Ganyan kahirap ang mga tao ngayon sa mundo. Talagang gagawin ang lahat para lang manggamit ng tao para makuha yung gusto nila. Tulad nung si Pambansang Kulokoy. Akala mo, kabait ba? Yun pala 2 times na niyang niloloko yung asawa niya. Tapos, nabalitaan pa niya na pati yung pera ng anak niya, yung may autism, ginamit po. Di ba sad?
Parang nakakaano ako kay Marites ng mga reactions niya kasi alam mo talaga na pure, galing sa puso niya kasi naiyak siya sa point na nakakaiyak, natatawa siya sa point na nakakatawa. Hindi tulad ni Kulokoy, ba't ka naiyak? Yung wala man lang ka-drama-drama sa buhay, ay may nagdadrama si Kulokoy nung last na interview niya pero parang walang nadadala. Hindi tulad kay Marites nung sinabi niya na kahit iniwan mo ako, okay lang ako, pero sana yung mga bata, importante sila. Doon, sa part na yun nakakaiyak, doon umiyak si Marites. So, maano mo talaga sa puso na totoo. Diba? Sana naman boys, pag gumawa kayo ng kalukuhan, umamin na kayo. Huwag na kayong mag-iba ng kwento. Mag-sorry na lang kayo. Para at least pag umamin kayo, tapos sinabi nyo yung totoo, nag-sorry kayo, may chance pa sa life nyo na pwede kayong maging friends. Di ba? Pwede kayong maging friends ulit, kahit yun man lang, maayos nyo. Pero yung paulit-ulit kang magsisinungaling, para lang pagtakpan yung ginawa mo, eh hindi talaga. Di ba? Oo nga, totoo nga yung sabi ni Marites na pag nawala siya sa videos and pictures sa mga social media accounts niya, kukunti lang yung mga views. Totoo naman, kumunti. Humahabol nga yung account ni Marites ngayon, di ba? So, nakaka-proud si Marites. Proud ako sa ganyang, ng babae. Strong. Di ba? So, nakaka-proud, strong siya. Sana makahanap siya ng, para talaga sa kanya, yung mamahalin siya pabalik. Yung iingatan siya, hindi siya saktan, hindi siya lulukuhin. Di ba? Hindi yung mahal ka pero may katabing iba. Charot. So, ganun guys. Ganun yung napanood ko kanina sa reaction video ni Marites. Ako kasi hindi ako makapag-react pag hindi ko na-relate yung mga ganung sitwasyon. Pag hindi ko na naranasan or may kahawig ng karanasan. Ganun guys. Sana pag gumawa tayo ng mga kalokohan sa buhay, ako hindi rin ako perfecto, meron din ako mga kasalanan sa buhay, pero kahit paano inaamin ko naman. Inaamin ko at nagsusorry ako. At kahit paano sinikap kong maging mabuting tao sa ngayon. Sinikap kong maging mapagpatawad, pero hindi pa talaga. So may kanya-kanya tayong opinion sa ating buhay, may kanya-kanya tayong kwento. Pero sana sa bandang huli, piliin pa rin natin isang maging mabuting tao at maging tapat sa kapwa natin. Kasi ako, maraming bagay akong hindi nagawang tama, pero sinisikap ko paunti-unti na maging tama yung mali. Char! And that's it for today's video.